Jones three, Edey caught it, and that's the result. 少しスクリーンかかった河村、パスをさばく。ショットクロックは残り7秒です。裏にパス通るカイソット。 Sino ang nagsasabing wala ng lugar ang mga 7-footers sa NBA? Well, that was before. Pero biglang nag-iiba na naman ang philosophy ng mga NBA teams in the last 2 years. And it is expected na this year ay marami na namang papasok ng mga legit 7-footers sa NBA, either through the NBA draft or galing sa free agent ng mga undrafted players kagaya ni Kai Sotto, who is expected to finally find a team na makapagbigay sa kanya ng NBA contract. And as far as the NBA Summer League is concerned, ay sure nang makapaglaro ang ating idol ngayong summer. The only question ay kung anong NBA team ang kanyang pipiliin at ang matchup na pinakahinihintay hindi lang natin kundi ng buong NBA ay ang tapatan ni Zach Edey, ang dambuhalang player ng Canada na legit 7'4" ang height. Excited na ang NBA sa tapatan ni Kai Sotto at Zach Edey sa NBA Summer League. Kung merong Vek Wembanyama at Chet Holmgren na inabangan last year na dalawang skilled big men, this year ay hindi rin magpapahuli ang tapatang Kai Sotto at Zach Edey. Malaki kasi ang similarity ni Kai at Zach Edey at ito na ang bagong rivalry na matutunghayan ng mga fans na magsisimula this summer. Kahit saan mo titingnan, ay napakagandang rivalry ang tapatang ito. Pareho kasi silang napakatangkad, parehong 21 years old, at parehong international players. Not to mention, they have a lot of convincing to do sa mga NBA teams na panahon na ng mga extra tall players sa NBA. For all intents and purposes, Kai and Zach Edey promises to be an explosive matchup and it will generate a lot of fans' interest. Ibang-iba ito sa rivalry ni Chet Holmgren at Vek Wembanyama dahil in terms of height, ay napakalayo ng height ni Chet Holmgren kay Wemby. Pero sina Kai Sotto at Zach Edey ay 1 inch lang ang difference, kaya in terms of height, ay mas maganda ang Kai-Zach rivalry over Chet-Wemby matchup. Very crucial sa NBA dream ni Kai na makakapasok si Zach Edey sa NBA, which is sa ngayon ay isa si Zach Edey sa mga possible top picks dahil sa kanyang dominating performance sa USNCAA. At sino nga ba itong si Zach Edey? Si Jack Richane Edey ay ipinanganak noong May 14, 2002, ay isang Canadian player ng basketball college para sa Purdue Boilermakers ng Big Ten Conference. Nakalista siya na may taas na 7'4", at si Edey ang pinakamatangkad na player sa kasaysayan ng Big Ten. Sa pagtatapos ng 2023 season, kinilala si Edey bilang Big Ten Player of the Year at Consensus National Player of the Year. Nagtamo siya ng sunod-sunod na titulo bilang Big Ten Player of the Year noong 2024. So dito pa lang ay siguradong pag-aagawan na si Zach Edey sa NBA. Hindi rin kasi biro na makakuha ng Big Ten Player of the Year sa dalawang sunod-sunod na taon. It just shows kung gaano ka-consistent ang kanyang mga laro. Kaya marami ang nagsasabi na kapag magiging lottery pick si Zach Edey, ay ito na ang pagbabalik ng mga traditional big men sa NBA at magkaroon ng free ride si Kai sa NBA dahil ito ang magiging hudyat sa panibago na namang evolution sa NBA. This means na patapos na ang mga small ball philosophy at magsisimula na ang pagbabalik ng mga traditional big men sa liga. Katulad rin ni Kai, ay nagrepresenta itong si Edey sa Canada sa 2021 FIBA Under-19 Basketball World Cup sa Latvia at pareho silang national team player. In fact, si Zach Edey ay parte ng Team Canada na naglaro sa Manila FIBA World Cup. Pero sa tingin ko, ay mas magaling pa si Kai kay Zach Edey. Kahit sa kanilang stats sa FIBA World Cup, na-enjoyed pa si Kai, ay hindi naman nagkakalayo ang kanilang mga numero. Kaya napakaganda ang brewing rivalry ni Kai Sotto at Zach Edey. Ilang buwan na lang at finally, makikita na natin ang tapatang hinihintay, hindi lang ng mga Pinoy kundi ng buong NBA. At balitang NBA naman, Dallas Mavericks versus Charlotte Hornets. Bakbakan na! First quarter, buhat mode agad itong si Luka Doncic
at kumana ng 8 straight points. Put a lot of work over the course of Now a give and go. What a pass. Threading to... Mavs have led by as many as 5. Looking to... At gandang assist dito ni Kyrie Irving to Luka Doncic. At naghalimaw pa sa 3 itong si Luka. At eto pa, long 3 galing kay Luka. Tameme dito ang kanyang kalaban. At may pa-layup pa itong si Luka. 21 points na siya dito sa first quarter pa lang. 36-18, lamang ng 18 points dito ang Dallas Mavericks. Second quarter, si Kyrie Irving naman ang kumamada para sa Mavericks. Back-to-back basket dito si Kyrie. At tira pa ng 3 sa gilid itong si Irving, balik sa 20 points ang baon ng Hornets. It's the best I can do under the circumstances. Hardaway, corner 3. He rebounds his own miss and goes for the corner 3. At galing pahinga, rumaragasan na naman itong si Luka Doncic. Naghahasik na naman ng puntos itong si Luka and 1 floater pa. At eto, crossover move ni Kyrie Irving for a pull-up jumper. At tira pa dito ng long 3 si Luka, 27 points na siya dito. End of the second quarter, 69-47, lamang ng 22 points ang Mavericks. Third quarter na, patuloy pa rin ang pananalasa sa opensa ng Mavericks. 18 points. We play early in the third. Right back to Brandon Miller 11 and Davis Bertans 10. The look away. At gandang alley-oop pass ni Luka to Daniel Gafford at tinapos pa ng isang reverse dunk. At di pa tapos, another 3-pointer pa ni Luka Doncic. At sa basket na ito, si Luka na ang nakakuha ng record ng most points in a season na mayroong 2,332 points para sa season ngayon 2023-24. Nalagpasan niya si Mark Aguirre na mayroong 2,330 points para sa 1983-84 season. At patuloy lang na bumida itong si Luka at naghahabol pa rin ang Hornets, di man lang sila nakalapit. And down goes Richards. And Hardaway. Luka's going to have a very, very good chance. Crossing half court. And here's a lob. At Team Hardaway Jr., ankle breaker sa depensa, sahig ang bagsak, 97-83. End of the third quarter, naghahabol pa rin ng 14 points dito ang Hornets. Fourth quarter, nag-comeback pa itong Hornets at naibaba nila ang kalamangan ng Dallas. 90, 50% from the floor. Trey Mann. And he got stuck like Chuck, so out to Bertans for a long. Pero di naman papayag itong si Kyrie Irving at kumasa ng 3-pointer. Dumali pa ng back-to-back dunk itong si Daniel Gafford at di rin siya paawat. Doubtful for this game, so there's certainly a trending in a good direction. Also, don't throw it 4 or 5 rows into the stands. There was Gafford. At humirit pa itong si Luka Doncic. Patuloy pa rin ang mga puntos ng Dallas at lalo pa itong ginanahan. At unti-unti nang nawala ng pag-asa ang Charlotte Hornets. At sa huli, panalo ang Dallas Mavericks 130-104, talo ang Charlotte Hornets.